Kuya, tulong. Tama na po. Ito ang paulit-ulit kong naririnig tuwing 3:00 Sir Gimbal. Sa bawat sigaw na iyon, ramdam ko ang panginginig ng boses ng kapatid ko. Hindi ako natakot, bagkus mas naawa ako sa sinapit niya. Gusto kong maghiganti, pero paano ko iyon gagawin kung marami sila at ako lamang mag-isa? Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Juban. Matagal akong nanirahan sa Tagum Isla, dito sa Western Visayas. Doon, may mga tribo na nahati-hati at may mga nakakataas na posisyon. Sila ang mga boss sa palaisdaan. Ang buhay namin ay umiikot lang sa dagat at sa pag-aani ng isda. Kung sino ang may kapangyarihan, siya ang nasusunod. Simula nang maulila kami ng kapatid ko na si Andrea, ang kaisa-isa kong kapatid, mas lalo kaming naging tampulan ng usapan. Tinatawag nila kaming kano. Mistiso kasi kami. Dahil ang tatay namin, isang foreigner. Pero, ni minsan ay hindi namin siya nakilala. 1 taon lang ang pagitan namin ni Andrea. Pagkapanganak sa kanya, bigla na lang naglaho si Papa. Para bang walang bakas na iniwan. Mag-isa kaming itinaguyod ni nanay. Wala kaming ibang kamag-anak na matatakbuhan. Hanggang sa dumating ang araw na binawian din siya ng buhay. At muling nag-iwan ng sugat sa puso namin. Napilitan akong maging haligi ng tahanan. Kahit bata pa ako. Hindi na ako pwedeng umiyak o mangarap ng malayo. Dahil mas kailangan ni Andrea ang lakas ko. Bata pa siya ng mabulag. Tinamaan siya ng stick sa mata habang naglalaro. At dahil napakalayo ng ospital mula sa isla, hindi na siya naagapan. Doon, tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Isang hapon, hawak-hawak namin ni Andrea ang isang bulaklak ng dalawi namin ng libingan ni nanay. Sa likod ng bahay, doon siya nakahimlay kasi wala kaming perang pambayad sa sementeryo. Ang puntod niya ay simpleng lupa lang na tinakpan ng mga bato at kahoy. 3 taon na rin, kuya, mula nang mawala si mama. Siguro pinapanood niya tayo. Habang nagsisindi ako ng kandila, ibinaba niya ang mga bulaklak na napulot lang namin sa gilid ng daan. Pilit siyang ngumiti kahit ramdam ko ang pamumugto ng kanyang mga mata. Oo nga, ang bilis ng araw. Siguro kung hindi namatay si mama, baka nag-aaral ako ngayon. Pasensya na, kuya, kung pabigat ako sa'yo. Ano ka ba, Andrea? Hindi ka naging pabigat sa akin. At saka kapatid kita. Hahayaan ba kitang mapahamak? Masaya ako, kuya, kung makakapag-aral ka man. Kahit bulag ako, tutulungan kita sa paglalako ng isda na nakuha mo sa dagat. Kaya ko naman, kuya. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi mo na kailangan gawin yon dahil kaya ko naman. Kuya naman, hindi porket bulag ako ay baldado na rin. Sanay na ako na meron akong hawak na stick kaya alam ko kung saan ako pupunta. Kahit nga hindi mo na ako alalayan eh. Sige, papayag na ako basta alagaan mo ang sarili mo tapos uuwi ka agad pagkatapos mo magtinda. Salamat, kuya. Noon, nagdadalaga na si Andrea Sir Gimbal. Mas nagiging matured na rin siya mag-isip. Ako naman, iniwan ko muna ang pangarap kong makapag-aral. Dahil mas pinili kong manatili sa kanya. Kung sakaling aalis ako, baka wala kaming makain. At higit sa lahat, baka wala siyang kasama. Isang bagay lang ang naipamana sa amin ni nanay. Isang maliit na bangka na gawa lang sa kahoy na halos butas-butas na. Iyon ang ginagamit ko pangingisda tuwing madaling araw. Walang gasolina. Kaya sagwan lang ang puhunan ko. Sa bawat hampas ng alon, dasal ko lang na sana hindi ako matangay ng malakas na agos. Si Andrea naman, siya ang naglalako ng mga isda. Lumilibot siya sa buong isla. Bit-bit ang bayong na halos kasing laki niya. Kilalang kilala siya sa lugar namin. Kasi kahit bulag, hindi siya nagpapatalo. Madalas kong marinig ang mga tao na kahanga-hanga ang batang yan.
Kahit bulag, marunong magbanat ng buto. Kaya dumami ang mga suki niya. At sa tuwing umuuwi siya, may dala siyang konting barya at isang ngiti na para bang kahit gaano kahirap, kaya pa rin naming mabuhay. Isang gabi, nadatnan ko si Andrea na naglalako pa rin ng isda. Hawak-hawak ang isang lampara. Ang liwanag nito ay mahina, nanginginig sa hangin at halos matakpan ng dilim ng buong isla. Andrea, anong oras na? Bakit hindi ka pa umuwi? Pinapaubos ko lang kuya. Mahina ang benta ngayon. Ang dami ko kasing sabay na naglalako. Huminga ako ng malalim. Ramdam ko ang kaba dahil babae siya. Pero nasa labas pa rin siya ng ganitong oras. Ayos lang naman kung hindi maubos lahat. Gabi na oh, baka kung ano pang mangyari sa'yo. Maraming lasing dito na palaboy-laboy. Kaya ko naman kuya eh. At saka samahan mo lang akong maglako dito. Andrea, bukas na lang. Lagyan na lang natin ang asin ng iba para hindi mapanis. O kaya yung iba, ulamin na lang natin. Sige kuya. Naglakad kami pa uwi Sir Gimbal. Buti na lang at hindi natatakot ang kapatid ko kahit madilim ang paligid. Pero ako, kabado. Lalo na ngayon na nagdadalaga ka na. Alam mo namang hindi natin kilala ang mga dayo rito, baka pagdiskitahan ka pa. Kuya naman, huwag kang mag-alala sa akin. Kahit bulag ako, malakas naman ang pandama ko. Pagka-uwi namin sa bahay, kumain kami ng kaninang umaga pa niluto. Dahil dalawa lang kami, madalas hindi nauubos ang sinaing. Ang ulam, pinakulo ang isda na halos wala ng lasa. Pero tiniis namin. Andrea, may bilin nga pala ako sa'yo. Ano yun kuya? 3 araw akong mawawala ha. Papalaot kami ng mga kaibigan kong mangingisda. Pinapasama nila ako kasi marami raw isda sa parte ng dagat na yon. Hindi ako maglalako kuya. Oo, pahinga mo na rin. Gawin mo ang gusto mo. Kung gusto mo, matulog ka magdamag. Basta mag-iingat ka dito. Sa susunod na linggo pa naman. Sige kuya, mag-iingat rin kayo. Kinabukasan, nadatnan ko si Andrea na abala sa salamin. Nagtataka ako kasi bihira siyang mag-ayos ng sarili. Anong meron at nag-aayos ang paborito kong kapatid? Anong paborito? Nag-iisa lang naman ako na kapatid mo eh. Nag-aayos ka na rin ngayon na. Nagdadalaga ka na talaga. Siyempre kuya, baka may mapansin din sa akin. Baka naman may natitipuhan ka na sa isla. O baka naman may pinapagandahan ka na. Ano namang masama kung may natitipuhan ako? Kahit bulag ako, may karapatan din naman akong humanga. At kahit hindi ko siya nakikita, sobrang gwapo niya sa paningin ko. Napangiti ako. Pero sa loob-loob ko, nag-aalala ako. Nako, nagdadalaga na talaga ang kapatid ko. Sino ba ang maswerteng lalaking yan? Si Rolly, yung kapitbahay natin. Si Rolly? May nobya na yon. Nakita ko sila kahapon magkaakbay. Natigilan si Andrea. Halatang nadurog. Totoo ba kuya? Pero bakit parang nagbibigay siya ng motibo sa akin? Tinutulungan niya ako minsan maglako ng isda. Nako, Andrea, hindi porket nagdadalaga ka na kung kanino-kanino ka lang magkakagusto. At saka bakit ang higpit naman ng damit mo? Marami ka pang damit dyan na mas komportable at mas babagay sa'yo. Ang ganda kaya ng suot ko kuya. Saka gusto ko lang na mapansin ako ni Rolly. Ngumiti ako kahit ramdam ko ang kirot sa puso niya. O sige, basta paghanga lang yan ha. Bata ka pa. Marami ka pang mararating. Oo naman, tutulungan pa kita. Yayaman tayo kuya. Gusto ko tayo ang makabili ng isla. Sobrang bait talaga ng kapatid ko. O siya, aalis na ako ha. Ihahanda kasi namin ang mga gamit na dadalhin namin. 3 araw lang naman. Pagkalipas ng 1 linggo, nagpunta ako para mangisda Sir Gimbal.
at iniwan ko muna si Andrea. 3 araw akong nasa laot at totoo nga ang sinabi ng mga kaibigan ko. Maraming huli. Masaya akong umuwi. Dala ang mga isdang nakapaligid sa bangka. Pero pagdating ko sa bahay, may kakaiba akong naramdaman. Tahimik. Walang bumati sa akin. Andrea, dumating na ako. Ngumiti, imbis na masiglang pagsalubong. Nadatnan ko siyang nakahiga lang. Magulo ang bahay. Mga hugasin na kahapon pa at amoy panis ang pagkain. Hindi ito ang Andrea na kilala ko. Lumapit ako sa kanya at parang lantang gulay siya. Walang gana at walang kibo. Andrea, bakit ang gulo ng bahay? May nangyari ba habang wala ako? Umiling lang siya, pero nakita ko ang kanyang braso. May mga pasa, kulay asul at pula. Lumapit ako. Nanginginig ang mga kamay ko. Umamin ka nga, anong nangyari sa braso mo? Pero umiling lang siya muli. Pilit na itinatago ang mga mata niyang puno ng takot. Para siyang biglang naging ibang tao. Parang may tinatago na hindi niya kayang sabihin. At doon, Sir Gimbal, nagsimulang kumirot ang dibdib ko. Hindi ko alam kung paano siya kakausapin. Pero ang kutob ko, may nangyaring hindi maganda sa kanya habang wala ako. Pinulot ko ang mga pinggan na nakakalat sa sahig. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa loob ng bahay. Hindi ka pa kumakain? May problema ba? Sabihin mo naman sa akin, kuya mo ko. May nanakit ba sa'yo? Si Rolly ba? Hindi siya sumagot. Sa halip, bigla siyang umiyak. Mahina sa una, pero unti-unting lumakas hanggang sa humagulhol. Kuya, lumayas na tayo rito. Hindi na tayo ligtas dito. Napatigil ako. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang sinabi niya. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Paano kita maiintindihan kung bigla ka na lang magdidesisyon ng ganito? Imposibleng wala kang rason. Pero tumalikod lang siya at humiga. Para bang ayaw nang magsalita. Iniwan ko muna siya sa kama. Baka kailangan niya lang ng pahinga. Lumabas ako para linisin ang bangus na nakuha ko at sabay nagsaing ng kanin namin. Habang iniihaw ko ang maliit na huli ko, pilit kong pinapakalma ang sarili. Iniisip ko, baka bukas bumuti na ang pakiramdam niya. Pumasok ulit ako para tawagin siya. Andrea, ihanda mo na ang mga plato at kakain na tayo. Pero wala siyang sagot. Andrea, muling tawag ko, mas lumakas na. Tahimik pa rin, kaya napilitan akong puntahan siya sa kanyang silid na tanging kurtina lang ang nakaharap. Andrea, bakit ba hindi ka sumasagot? Kanina pa kita tinatawag. Pagkahawi ko ng kurtina, doon ko siya nadatnan. Nakabiti na, nakabigte, Sir Gimbal. Parang tumigil ang oras ko. Hindi ko na maalala kung gaano ako katagal sa labas. Pero ang itsura niya ay hindi ko malilimutan. Namumutla ang balat, nangingitim ang mga labi, at nakalabas ang kanyang dila. Andrea! Dali-dali kong inalis ang lubid na nakakabit sa bubong. Halos mabaliw ako habang inaalalayan ang malamig na katawan niya. Hindi ko man lang nalaman ang dahilan niya para tapusin ang buhay niya. Nang mailapag ko siya sa banig, doon na pumatak ang mga luha ko. Tulong! Tulong! Sumisigaw ako habang hawak-hawak ang kanyang braso. Puno ng pasa habang nakahiga siya sa mga bisig ko. Para bang natunaw ang buong mundo ko, Sir Gimbal. Nagsilabasan ng mga kapitbahay. Pumasok sila at bumungad sa kanila ang kapatid kong wala ng malay. May tali pa ang liig. Isa sa kanila ang sumuri sa liig niya, pero umiling lang. Pre, wala na siyang pulso. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko nailigtas ang kapatid ko. Ang kaisa-isang kasama ko sa buhay. Iniwan ako. Ibinaba ko siya sa banig. At sa paglabas ko,
nakita ko ang mga kapitbahay na nagkukumpulan, nagbubulungan. At doon, tumama agad ang mata ko kay Rolly. Lumapit ako agad at siyang sinunggaban. Hinawakan ko ang kwelyo niya at halos ipagduktong ang kamao ko sa mukha niya. "Anong ginawa mo sa kapatid ko? Huwag mo sabihin wala kang alam." "Kuya, wala po akong alam sa nangyari. Huling kita namin kay Andrea. Matagal na. Hindi ko alam ang sinasabi niyo." "Sinungaling. Ikaw huling kasama niya. Ikaw lang ang alam kong may koneksyon sa kanya." "Magkaibigan lang kami ni Andrea. Wala akong alam kung may problema pala siya." Nabigla ako sa sagot niya. Nanginginig pa rin ang katawan ko. Pero pinilit kong pakawalan ang pagkakahawa ko. Ang galit, hindi ko mailabas. Ang sakit, hindi ko maibsan. Parang kalahati ng buhay ko ang nawala. Siya lang ang pamilya ko. Pero nagawa pa rin niya akong iwan. Sinisisi ko ang sarili ko. Sana hindi na lang ako umalis ng 3 araw. Sana nandun ako para bantayan siya. Binurol ko si Andrea sa likod ng bahay Sir Gimbal, katabi ng puntod ni nanay. Inilibing ko siya kasama ang paborito niyang damit at suklay. Kasi lagi siyang nag-aayos sa salamin kahit hindi niya nakikita ang sarili niya. Pagkatapos noon, nabalot ako ng katahimikan. Halos hindi ko na kinakausap ang mga kaibigan kong mangingisda. Madalas mag-isa lang ako, nakaupo sa harap ng puntod nila. Kinakausap na para bang naririnig pa rin nila ako. Siguro ganito ang pakiramdam ng namatayan Sir Gimbal. Hindi lang sakit, kundi pakiramdam na hindi ka nabuo. Naging usap-usapan kami sa buong isla. Lahat sila naawa sa akin. May mga nagbibigay ng libreng pagkain, saging, prutas, kung ano-anong ulam. Pero lahat ng yon ay hindi ko kinakain. Inaalay ko sa puntod ni nanay at ni Andrea, sa likod ng bahay, habang binababa ko ulit ang pagkain. Kinausap ko sila. "Andrea, sana sinabi mo sa akin kung may nakaaway ka man, para alam ko kung paano kita ipagtatanggol. Hindi naman dapat magpapakamatay ang naging solusyon. Andito ako, kuya mo. Sana man lang bago ka umalis, nayakap pa kita. Miss na kita. Kahit konting paramdam lang, masaya na ako. Ngayon kasama mo na si nanay sa langit. Sana gabayan niyo ako dito sa lupa." Nang matapos akong magsalita, hindi ko na napigilan ang iyak ko. Simula noon, bumagal ang galaw ko sa buhay. Isang beses na lang akong kumakain sa isang araw. Naliligo pa rin ako, pero hindi na araw-araw. Para bang unti-unti akong nilalamon ng lungkot. Hanggang isang gabi, tinupad ni Andre ang hiling ko. Habang natutulog ako, naalimpungatan ako dahil may narinig akong boses. Sigurado ako, boses iyon ng kapatid ko. "Kuya, tulong. Ilayo mo ko sa mga lalaking to." Napabalikwas ako ng bangon. Pagmulat ko, nahulog ang kutsara sa lamesa. "Andrea, ikaw ba yan? Huwag mo namang takutin ang kuya mo." Dahil sa kaba, tinakluban ko ang sarili ko ng kumot. Pilit kong ipinipikit ang mga mata ko para makatulog. Pero bumalik na naman siya ngayon sa panaginip ko. Nagsimula sa isang banyo. Nakita ko sa panaginip ko na may butas sa dingding. At sa kabila noon, may grupo ng mga kalalakihang salitan kong tumingin sa loob. Nag-iba ang eksena. Bigla akong nasa gitna ng isla, sa isang liblib na lugar na punong-puno ng kahoy. Nakita ko roon si Andrea at ang mga kalalakihang iyong muli. Sa huling bahagi ng panaginip ko, nakita ko ang kapatid ko, nakahandusay sa lupa, sugatan at umiiyak. "Kuya, tulungan mo ko." Nagising ako na hinihingal, basang-basa ng pawis, at higit sa lahat, ramdam ko ang lamig sa higaan.
para bang may biglang dumaan sa tabi ko. Pagtingin ko sa labas, sumisikat na ang araw. Dali-dali ako nag-ayos. Alam kong may kahulugan ang lahat ng iyon. Kaya pumunta ako sa sikat na manghuhula sa isla. Paglabas ko, napansin ko ang mga tao. Pinagtitingin na nila ako habang naglalakad. Siguro nagulat sila na matagal akong nakakulong sa bahay. Ngayon lang ulit nila ako nakita. Pagdating ko sa manghuhula, sinalubong niya ako ng tingin na parang alam niya kung sino ako. Ikaw pala ang kuya ni Andrea. Bilib na bilib ako sa kapatid mo. Napakasipag niya. Sayang lang at maaga siyang nawala. Tumango ako at mabilis na ikinuwento ang panaginip ko. Seryoso ang mukha ng manghuhula. Base sa panaginip mo, may malaking rason kung bakit nangyari yon. Hindi siya kusang umalis. Posibleng pinagkaisahan siya. Yung nakita mong banyo, hindi lang yun panaginip. Pag uwi mo, tignan mo kung may kakaiba sa banyo nyo. Pagkasabi noon, inalabas niya ang mga baraha. Malalaki, may kakaibang simbolo na parang lumang sulat at mga hayop na hindi ko maintindihan. Hinaplos niya iyon at parang nilalaro bago isa-isang nilatag sa mesa. Tahimik ang paligid. Tanging pagaspas ng baraha ang maririnig. At bigla siyang nagsalita. Ang kapatid mo, hindi siya nag-iisa sa huling sandali niya. May mga nakatingin, may mga taong may kasalanan. At hanggang ngayon hindi siya mapalagay. Hindi basta panaginip, humihingi siya ng hustisya, ang kapatid mo. Pag uwi ko, dala ko pa rin ang mga sinabi ng mga hula. Parang paulit-ulit na pumapasok sa tenga ko ang tinig niya. Pagpasok ko sa bahay, dumiretso agad ako sa banyo. Noon ko lang napansin ang bawat sulok ng mga dingding na gawa sa kahoy na unti-unti nang kinakain ng anay. Ang amoy ng lumang sabon na halos wala ng bula. At ang sahig na basa pa mula sa huling pagligo ko. Doon ko napansin isang maliit na butas sa bandang gilid ng dingding. Hindi siya halata kung hindi mo titignan. Sapat lang ang lapad para makasilip ang mata. Nanlamig ako. Napalunok ako ng laway na parang tinik ang bumura sa lalamunan ko. Lumabas ako para tignan ang likod ng banyo. Makipot iyon. Halos walang dumadaan doon dahil puno ng damo at makakapal na ugat ng puno. Pero sa mismong lupa, may naiwan. Isang tsinelas na walang kapareha. Kulay asul, putik-putik. Sa tabi nito, may mga upos ng sigarilyo. Iba-iba ang brand. Parang marami ang nanigarilyo roon. Ilang bote rin ng alak ang nakatumba sa gilid. May ilan pang mga natitirang patak ng alak sa loob. Kinabahan ako, Sir Gimbal. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Sa isip-isip ko, paano nagkaroon ng mga bakas dito? Kung wala namang tao raw na tumatambay sa likod ng banyo, maliban na lang kung may mga palihim na pumupunta dito para manilip. Dahan-dahan akong umupo at sinipat ulit ang butas mula sa labas. Saktong-sakto, tanaw ang loob ng banyo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Unti-unting pumasok sa isip ko habang naliligo si Andrea, habang nagbibihis siya. May mga matang nakatingin sa kanya. Hindi isa, hindi dalawa, kundi isang grupo. Napakuyom ang kamao ko. Hindi ko alam kung galit o takot ang nangingibabaw. At biglang dumaloy sa hangin ang malamig na simoy. Ramdam ko na para bang may dumadaang hindi nakikita sa aking likuran. Mula sa loob ng banyo, narinig ko ang mahinang kaluskos. Wala namang tao roon, pero malinaw ang umaalingaw sa pandinig ko. Kuya! Kuya! Napaigtad ako. Nanlamig ang buong katawan ko at parang nabura ang lakas sa aking tuhod. Hindi ako nagkakamali. Boses ng kapatid ko yon, Sir Gimbal. Pero nang ikutin ko ang tingin ko sa paligid, wala ni anino man lang. Paano ko malalaman kung nagpaparamdam ka? Pero hindi naman kita nakikita, Andrea.
Doon ko naisip na baka iyon ang sagot, ang pagbubukas ng third eye. Maraming naniniwala rito sa amin, at kung iyon nga ang tanging paraan para makita ko siya at malaman ang katotohanan, handa akong subukan. Bumalik ako sa manghuhula at sa tinig na nanginginig, inihayag ko ang hiling ko. Gusto ko pong buksan ang third eye ko para makita ang kapatid ko. Gusto kong ipaghiganti kung sino man ang mga lalaking yun. Tama ho kayo. May butas nga sa banyo. At sigurado akong binubusohan siya at alam kong konektado yun sa panaginip ko. Marami pa po akong dapat malaman. Tinignan niya ako ng matagal. Malamig ang kanyang mga mata. Hindi biro ang pagbubukas ng third eye. Kapag binuksan ito, hindi mo na maisasara. Ang makikita mo, hindi lahat ay kaaya-aya. Sigurado ka na ba, iho? Sigurado na po ako para sa hustisya ng kapatid ko. Hindi ako papayag na mabaon sa limot ang karanasan na naranasan niya. Kung sino man ang gumawa, kailangan niyang pagbayaran. Sigurado akong ito na rin ang pahiwatig ng kapatid ko sa akin. Dahan-dahan siyang tumango. Kung sigurado ka, simulan na natin habang hindi pa dumidilim. Kinuha niya ang isang maliit na kahon. Nung buksan iyon, agad na bumungad ang makapal na usok ng insenso. Mabigat at makapal ang amoy na parang dumidikit sa baga ko. May mga bato, langis at isang piraso ng pulang tali sa loob. Dinampian niya ng langis ang daliri at marahan nitong ipinahid sa gitna ng noo ko. Ang unang haplos ay mainit, ngunit unti-unti itong nagbago. Naging parang mabigat na batong dumidiin sa aking bungo. Pumikit ka, huwag kang matakot. Huwag mong labanan ng anumang mararamdaman mo. Sumunod ako. Sa unay katahimikan lang. Ngunit ilang sandali pa ay nagsimulang sumingit ang mga tinig. Mahihinang bulong na hindi ko mawari kung saan nanggagaling. May naririnig po ako. Huwag mong pigilan. Iyan ang mga kaluluwang matagal na naghihintay na marinig ka. Lalong lumakas ang mga bulong na nagsasalita. Nagiging mabilis at malabo. Para silang mga tinig na nagmamadali. Nagtutulokan papasok sa tenga ko. Bigla, may malamig na kamay na dumampi sa balikat ko. Nanigas ako sa upuan. Halos mabali ang kuko ko sa pagkapit ko sa hita ko. May humahawak po sa akin. Huwag kang lilingon. Tanggapin mo, hindi ka nila sasaktan sa ngayon. Ramdam ko ang bigat. Ang lamig na gumagapang mula sa balikat ko hanggang batok. At nang dumilat ako, nanlaki ang mga mata ko. Ang silid ng manghuhula na kanina'y puno lang ng kandila at usok. Ngayon ay may mga nakatayong anino sa bawat sulok. Nakatingin sila diretso sa akin. Hindi ko alam kung tao ba sila o usok lang na nagkatawang anyo. Pero malinaw na may mga mata sila. Mga matang nanunumbat. Mga matang parang humihingi ng tulong. Napakapit ako sa dibdib ko. Halos mawala ng hininga. Diyos ko, nakikita ko sila. Ngumiti ang manghuhula. Ngunit malamig ang kanyang tinig. Binuksan na ang iyong ikatlong mata. Tandaan mo, bata. Simula ngayon, wala nang balikan. Paglabas ko noong panahon na iyon, hindi ko na matukoy kung sino ang tao at sino ang kaluluwa. Sobrang daming nilalang ang aking nakakasalubong. Yung iba ay nakasuot ng uniforme ng sundalo. Para bang mula sa sinaunang panahon. Mga mukha niya ay duguan. At ang iba na may walang muka. Inaamin ko, Sir Gimbal. Natakot ako. Pero paulit-ulit kong tinatak sa isip ko kung bakit ko pinabuksan ang aking third eye. Para sa kapatid ko. Para mabigyan ng sagot ang mga katanungan ko. Hindi ako natahimik nang umuwi ako. Sinusundan ko ang mga kaluluwa. Ang iba sa kanila ay gustong magpatulong.
hustisya raw ang hinihingi nila. Hindi ko man sila kilala, pero lagi nilang sinasabi na pagod na sila sa lupa at hinihiling nilang tulungan sila upang makaakyat na sila sa langit. Tigilan niyo ako! Napatingin ang mga tao sa paligid. Rinig ko pa ang bulungan nila. Ganyan siguro ang pakiramdam ng mamatayan. Mukhang nabaliw na si Juban. May kinakausap siya na hindi natin nakikita. Lumayo tayo sa kanya. Baka kung anong pang gawin sa atin. Isa-isa silang umiwas sa akin, Sir Gimbal. Iniiwasan nila ako na para bang isa akong baliw. Pero wala akong pakialam. Umuwi ako at dumiretso sa kwarto ng kapatid ko. Doon ko siya nakita. Nakaupo sa banig. Nakayuko at umiiyak. Andrea? Ikaw ba yan? Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo. Kitang-kita ko ang nangingitim niyang labi, ang marka ng lubid sa kanyang liig, at ang mga pasa sa kanyang katawan. Kuya, nakikita mo ko. Tulungan mo ko, kuya. Pakiusap. Tulungan mo ko makipaghiganti. Nag-i-echo ang boses niya sa paligid, Sir Gimbal. Hindi ako makapaniwala. Sa pangalawang pagkakataon, nakita ko na naman ang kapatid ko. Pero ngayong muli, hindi ko pa rin siya mahawakan. Tumayo siya at sinundan ko siya. Para akong wala sa sarili. Kung makita man nila ako na nasa labas, para bang may kinakausap akong wala naman silang nakikita. Habang naglalakad-lakad kami, ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang bawat hakbang ko ay sinusundan ng mga matang hindi nakikita. Ang mga bulong na pumapasok sa tenga ko. Nakakaawa talaga ang nangyari kay Juman, no? Kung sa akin rin nangyari yun, mababaliw rin ako. Kaya nga hindi na rin siya sumasama mangisda. Naaawa ko dahil naging kaibigan ko rin siya. Ano ba talagang nangyari sa kapatid niya? Hindi natin alam ang rason pero ang sabi nagpakamatay. Pero sana hindi na rin gayahin ni Juman ang ginawa ng kapatid niya. Parang lumulutang lang ako. Walang pakialam sa mga bulungan nila. Nakatuon lang ang mata ko kay Andrea na patuloy na naglalakad sa unahan. Mabagal, parang may dinadala. Ang katawan niya ay tila nag-iiba minsan, malinaw. Minsan parang usok na handang maglaho. Dinala niya ako sa isang liblib na lugar at doon ko napansin ang isang parehas ng tsinelas na sobrang dumi, nababalutan ng putik. Nakasalampak sa gilid, para bang iniwan dun sa gitna ng takot at pagmamadali. At doon ko napagtanto na tsinelas iyon ni Andrea. Bakit tayo nandito? At bakit narito ang tsinelas mo? Huminto siya, humarap sa akin, at huminga ng malalim. Nang magsalita siya, parang galing sa kailaliman ng lupa ang boses niya. Basag, mabigat at may kasamang pag-iyak. Pasensya na, kuya. Kung hindi ko ito nasabi sa iyo nung nabubuhay pa ako. Natatakot ako. Baka ikaw rin ang pagdiskitahan nila. Malakas sila, kuya. Sabi nila, hindi ako pwedeng magsumbong dahil kapag ginawa ko yun, ikaw ang mawawala. Natatakot ako. Kaya pinili ko na lang magsakripisyo. Mas marami ka pang pangarap. Pero ako, bulag na ako. Pakiramdam ko wala nang saysay ang buhay ko, kuya. Tumulo ang luha niya. At sa bawat patak ay parang may malamig na haplos sa balat ko. Hindi yan totoo, Andrea. Mas marami pa akong pangarap para sa iyo kaysa sa sarili ko. Hayaan mo. Kahit wala ka na. Ipaghihiganti kita. Sabihin mo lang sa akin kung ano talagang nangyari. At sino ang gumawa sa iyo ng karumal-rumal na iyon. Dumugo ang labi niya habang kinagat niya ito ng mariin.
nang magsalita. Para bang bumaba ang temperatura sa paligid. Nanlamig ang hangin at nag-iba ang kulay ng mukha niya. Tila mas naging maputla, mas naging bangkay. Hindi si Rolly, kuya, kundi ang mga mangingisda sa bandang Hilaga. Naglalako kasi ako ron at inabutan ako ng gabi. Naabutan kong umiinom sila at nagkakasiyahan sila sa paligid ng dagat. Nilapitan ko sila. Nalpo ng paninda para makauwi na ako. Akala ko lahat ng tao rito mabubuti. Anong nangyari, Andrea? Sabihin mo. Bigla siyang tumingin ng diretso sa mga mata ko. At doon ko nakita ang sakit. Mapungay, puno ng luha. Pero sa ilalim nito, may mga apoy ng galit. Sabi ng isa, bibilhin daw lahat basta sumama ako. Sa gustuhan ko makauwi. Pumayag ako pero dinala nila ako rito. Napahinto siya. At sa bawat salita ay parang nagiging mas malinaw ang marka sa leeg niya. Mas halata ang mga pasa sa katawan. 5 sila, kuya. Wala akong nagawa. Hinawakan nila ako. Tinakpan ang bibig ko. Hindi ako makasigaw. Pinilit nila ako, kuya. Pinagbantaan ako na kapag nagsumbong ako, ikaw ang isusunod nila. Kilala ka nila, kuya. Napaluhod ako. Hawak ang ulo ko. Halos mabaliw sa narinig ko. Ang paligid ay parang nagdilim. At sa gilid ng mga mata ko, may mga aninong nakatayo at nakikinig at nakamasid. Diyos ko, nangyari sa iyo na, Andrea. Patawarin mo ko. Kung alam ko lang sana, hindi na ako sumama mangisda. Umiling siya. Nanginginig. Wala kang kasalanan, kuya. Ang sakit lang kasi, hindi lang ako naging bulag kundi naging pipirin ako. Wala akong ibang paraan para makatakas kundi tapusin ang buhay ko. Sana mapatawad mo ako sa pag-iwan ko sa iyo, kuya. Niyakap ko siya. Pero dumaan lang siya sa katawan ko. Para akong nilamig hanggang buto. Ang halimuyak ng lupa at dagat ay biglang napalitan ng amoy at dugo at nabubulok na laman. Sino ang mga lalaking yun, Andrea? Naalala ko lang ang isa sa pangalan. Si Virgel. Baka kilala mo, kuya. Mga kaibigan niya ang kasama niya. Pinagsamantalahan nila ako. Pinagpasapasahan. Para akong laruan. Kaya hindi ako mananahimik hanggat hindi ako nakakaganti. Babalikan ko sila, kuya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako matahimik. Nanikip ang dibdib ko. Halos hindi ako makahinga. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Ngunit sa loob-loob ko, unti-unti nang napapalitan ng galit ang takot. Putya, ikaw pa ang ginalaw nila. Napakawalang hiya nila. Mga hayop. Maghihiganti tayo, Andrea. Babawiin natin ang buhay na kinuha nila. Mga kriminal silang walang karapatang mabuhay. Kilala ko ang Virgel na tinutukoy niya, Sir Gimbal. May asawa at anak iyon. At kilala sa buong isla dahil sa yaman ng kanilang pamilya. Pero sa likod ng mararangyang ngiti nila, nakatago ang bulok na sikreto. At siguradong kasama rin ang mga barkada niya sa paglapastangan sa kapatid ko. Alam ko na ang gagawin ko. Ano, kuya? Lalapit ako sa kanila. Sasamahan ko sila. Kakaibiganin. Para mas makilala ko sila at mas makuha ko ang tiwala nila. Gusto kong makonsensya sila sa ginawa nila sa'yo. Kuya, alam nila ang ginawa nila sa akin. Delikado kung bigla ka nalang magpaparamdam sa kanila. Hindi lang konsensya, Andrea.
Gusto kong masira ang pamilya nila. Gusto kong durugin ang dangal nila. Gusto kong hanggang sa huling araw nila, sumisigaw sa tenga nila ang pangalan mo. Hanggang sila mismo ang lumunok ng sarili nilang kasalanan. Kuya, sa umaga, ako ang gagalaw. Sa gabi, ikaw ang sisira sa kanila. Dalawin mo sila. Ipakita mo ang sarili mo. Gawin mong baliw ang mga hayop na yun. At doon nagsimula ang paghihiganti, Sir Gimbal. Kinabukasan, naghanda ako at nagpunta sa hilaga ng isla kung saan nakatira ang pamilya ni Berhel at ang mga barkada niya. Nagkunwari akong naghahanap ng bagong lugar para mangisda. At doon ko nga sila nasilayan. Juban, napabisita ka rito. Condolence nga pala sa nangyari sa kapatid mo. Nakakaawa naman ang sinapit ng kapatid mo. Nakikiramay ako. Baka malalim ang dinadala niyang problema. Ngumisi siya. Pero may kung anong lihim sa likod ng ngiting iyon na para bang sinusubukan niyang itago. Gusto mo ba sumama sa amin? Birthday ni paring Rico mamaya. Mag-inuman tayo. Napangiti ako. Pilit, pero sa loob-loob ko, kumukulo ang dugo ko. Isang pagkakataon ito, Sir Gimbal, para mas mapalapit sa kanila. Hindi ba nakakahiya? Naku, hindi. Sumama ka sa amin. Para na rin maibsan yung bigat na nararamdaman mo. Sige, makakabuti siguro na makasama ko kayo. Sa gilid ng dagat ginanap ang inuman. Malapit mismo sa mga bangka. Ang hangin ay may halong amoy ng alak, pawis at alat ng dagat. Pero sa bawat halakak nila, para akong nakakarinig ng mga daing ng kapatid ko. Para bang pinagtatawanan nila ako ng palihim. Kasama ko si Andrea na nagmamasid lang sa paligid at naghihintay ng pagkakataon. Pinainom namin ng pinainuman 5. Tama si Andrea. Sila nga. Nakikita ko sa bawat kilos nila ang bahid ng kasalanan. Alam mo, Juban, kung kailangan mo ng kausap o kainuman, nandito lang kami. Hindi madali ang pinagdadaanan mo. Sayang ang kapatid mo. Mabait pa naman. Napatingin ako sa kanya. Pinipigilan ko ang sarili kong sumabog sa galit. Kilala niyo ang kapatid ko? Sino ba namang hindi makakakilala sa kanya? Kahit pa bulag ang kapatid mo, maganda naman. Makinis ang balat at sexy. Parang may lahi siguro ang tatay nyo. Kano ba yung tatay nyo? Kung wala lang akong asawa, baka niligawan ko na yung kapatid mo, pare. Biglang nagbago ang ihip ng hangin, Sir Gimbal. Ramdam ko ang matalim na lamig na parang dumadaan sa bato ko. Tinikom ko ang kamao ko at handa na akong suntukin si Rico. Pero bigla kong naramdaman ang malamig na kamay ng kapatid ko na humawak sa kamao ko. Hindi ito imahinasyon. Ramdam ko ang bigat at lamig ng kanyang palad. Parang kamay ng isang bangkay. Nakakaawang sinapit ng kapatid ko. Alam kong may lalim na rason na yun. At hindi ako papahig na hindi ko malaman ang tunay na nangyari sa kanya. Pagkasabi ko noon, nakita ko ang mga mukha nilang namutla. Halata sa kanilang mga mata ang takot. Dahil kitang-kita ko ang kapatid ko. Nakatayo sa likod nila. Pinapalibutan ng mga lalaki. Ang mga kamay niya, mahigpit na nakahawak sa liig nila. Kahit alam kong ako lang ang dapat nakakakita sa kanya. Kaya nga, nagsitayuan yung balahibo ko. Mas mabuti pang tapusin na natin ang pagtungga. Maaga pa tayo bukas. Saan ba kayo bukas? Magpapalaot kami. Kukuha ng isda. Kung gusto mo sumama ka, sumama ka lang sa amin. Hindi na ako tumugon, Sir Gimbal. Sobrang hirap magpanggap. Lalo na kung kaharap mo ang kriminal na sangkot sa pagkamatay ng kapatid mo. Lalo na ngayon na ramdam kong nasa tabi ko lang siya. Hindi matahimik. Humihingi ng hustisya.
nagpaalam na rin ako sa kanila. Pero bago pa man ako umalis, pasimple kong inilabas ang dala kong pampahilo at ibinuho sa inumin nila. Habang ginagawa ko iyon, ramdam kong parang nakatingin sa akin ang kapatid ko. Hindi ko alam kung sumasang-ayon ba siya o pinapagalitan ako sa plano kong paghihiganti. Mga pre, aalis na ako. Marami pa akong kailangan gawin sa bahay. Saka malayo pa yung lalakbayin ko. Gumagabi na rin. Akala ko, pampatulog lang ang naibigay ko sa kanila, Sir Gimbal. Pero pagkaalis ko, nagsisigawan agad ang ilan sa kanila. Tama na, layuan mo kami! Sabi niya habang mahigpit na hawak-hawak ang kanyang leeg. Hindi na ako lumapit. Bagay lang sa kanila iyon. Ramdam ko ang presensya ng kapatid ko. Nakamasid at naghihiganti sa paraang hindi nila nakikita. Ang isa naman, nagtatakbo sa buhangin. Hawak ang kahoy at winawasiwas sa kawalan. Para bang may sinusugba. Yung isa pa, titig na titig sa dagat. Pero hindi ordinaryong dagat ang nakita namin, Sir Gimbal. Kumukulo ang tubig. At mula roon, may mga kamay na parang bangkay na pilit umaabot sa kanila. Ramdam ko ang matinding galit ng kapatid ko. Unti-unti niyang binabawi ang buhay na ninakaw sa kanya. At bawat sigaw nila ay parang musika sa tenga niya. Kinaumagahan, kumalat ang balita. Isa sa mga kaibigan ni Berhel ang nagbigti sa may mataas na puno ng nyog. Ang sabi ng mga nakakita, iba ang itsura ng bangkay. Nakadilat ang mga mata at mula roon, dumadaloy ang luha ng dugo. Wala ni isa ang naglakas loob na lapitan agad dahil mukha raw siyang sinaniban. May parte sa akin na natuwa, Sir Gimbal, dahil alam kong mas mabigat pa ang naging kapalit kaysa sa ginawa nila sa kapatid ko. Pero habang tumatagal, napansin kong hindi ko na naririnig ang boses ni Andrea. Hindi ko na siya nakakausap gaya ng dati. Para bang hinahayaan ko na lang siyang gawin ang gusto niya. Kahit na alam kong nagiging mas malupit at mas mabangis siya. Ako na lang ang iisip kung paano ko titirahin si Berhel. Hindi lang pananakot ang gusto ko, Andrea. Gusto kong mabaon siya sa sarili niyang konsensya hanggang mabaliw siya. Tanghali noon nang biglang takbuhan ng mga tao sa baryo. Sinalubong ko sila at tinanong ko kung bakit. Pero lahat sila namumutla. Pawis na pawis. Nanginginig. Anong nangyari? Bakit kayo tumatakbo? Si paring Bernard, nag-aamok, may dalang itak. Parang gusto rin magpakamatay. Tumakbo ka na, baka madamay ka. Sir Gimbal, nang makita ko siya na halos hindi ko siya makilala. Nakahubad siya ng pang-itaas. Pawis na pawis. Nanginginig habang mahigpit ang hawak sa itak. Pero ang mas nakakatakot, hindi na tao ang itsura niya. Mapula ang mga mata niya. At bawat hininga niya ay may kasamang ungol na parang galing sa ilalim ng lupa. Layuan niyo ko! Layuan niyo ko! Pero wala siyang kausap. Doon ko nakita sa likuran niya ang kapatid ko. Nakalutang at nakadikit ang bibig sa tenga niya. Pabulong-bulong. Hindi ko marinig lahat. Pero paulit-ulit ang salitang, "Bayaran mo! Bayaran mo! Bayaran mo!" Bigla na lang sinaksak ni Bernard ang sarili niya sa tiyan. At imbis na sumigaw, tumawa siya. Tawa ng baliw. Talsika ng dugo sa buhangin. At mismong dugo niya, nakita ko. May mga hugis kamay na parang gumapang palabas. Parang mga kaluluwang gutom na gutom. Nagtakbuhan ng mga tao. Halos mabaliw sa takot. Ako na may nanigas. Parang napako ang mga paa ko sa lupa. Ramdam ko, unting-unting lumalakas ang kapatid ko. Hindi na siya tao, kundi isang nilalang na uhaw sa paghihiganti. At doon ko lang napagtanto. Baka hindi ko na siya kayang pigilan. "Bernard!" Pero tumingin lang siya sa akin. Malamig at walang emosyon sa kanyang mga mata. "Bernard, tama na yan." Bigla siyang napaiyak.
Tumulo ang luha kasabay ang pagkibot ng kanyang panga. Pare, tulungan mo ko. Hindi ko makontrol ang kamay ko. Parang may ibang kumukontrol sa katawan ko. Gusto nila akong pumatay. Nagkagulo ang paligid. Ang ilan ay patuloy na nagsisitakbuhan. Pero may mga naiwan na parang nagtatakang umaawat. Subalit kahit 5 o 6 na lalaki ang kumapit sa kanya, hindi nila kaya ang lakas ni Bernard. Para siyang hayop na nagwawala. Mas malakas kaysa sa dati. Parang may sumasanib. Hanggang sa biglang napahiyaw ang kanyang nanay. Boses ng isang inang desperado. Diyos ko, anong nangyari sa isla natin? Parang isinumpa tayo. Sunod-sunod ang mga patayan at kamalasan. Pero natigil ang lahat nang makita namin ang pinakakinakatakutan kong mangyari. Bigla niyang itinaas ang itak at walang alinlangang tinaga ang sariling leeg. Napakabilis. Sobrang talas ng talim. Bumulwak ang dugo. Dumilig sa lupa at unti-unting humiwalay ang ulo niya sa katawan. Nakatitig pa sa akin ang kanyang mga mata habang gumugulong ang ulo sa lupa. Nanigas ako. Dapat ay matakot ako. Dapat ay sumuka sa nakita. Pero imbis na manganig, may kung anong kakaibang tuwa ang bumalot sa akin. Sa isip-isip ko, may 3 pa. At higit pa roon, papahirapan namin silang lahat. Si paring Birhel, na kanina ay umaawat, ay agad na nahimatay sa nasaksihan. Sino bang hindi matotroma sa ganoong nakita? Ang ulo ng kaibigan niya, nakahiwalay sa katawan, nakadilat pa at nakatingin. Kinaladkad ko si paring Birhel. Dinala ko siya pauwi para ipaalam sa pamilya ang nangyari. Pinagpahinga naman siya ng kanyang asawa. Nanginginig habang pinupunasan ang pawis niya. Doon ko nakita ang mga anak niyang babae. At doon sumagi ulit sa isip ko kung paano nagawa ni Birhel na gasain ng isang inosenteng babae. Isang walang kalaban-laban. Kung mga bata pa ang anak niyang babae. Pagkalipas ng 3 araw ay walang lumabas kahit isa sa labas. Pagsapit ng gabi, wala na ring nagiinuman. Tahimik ang buong isla. Tila ba natatakot ang lahat dahil naniniwala sila na may sumpa na ang lugar. Ako lang, Sir Gimbal, ang palihim na sumusunod sa 3 kung saan sila nagpupunta. Si Jay, na isa ring sangkot, hindi nagpakita ng takot sa maaring mangyari sa kanya. Nagpunta pa rin siya para mangisda kasama ang kapatid niyang si JP. Habang nasa pangpang sila, narinig ko pa ang huling usapan ng magkapatid. Wala yan, tol. Huwag kang maniwala sa mga kwento. Gutom na rin ako. Kailangan na nating manghuli ng isda. Pero kuya, baka totoo nga yung sumpa. Paano kung tayo naman ang sunod? Huwag kang duwag. Tignan mo, buhay pa tayo. Wala namang masamang mangyayari sa atin. Dala ng hangin ng mga boses nila habang papalayo ang kanilang bangka. Ngunit, hindi na sila nakabalik. Kinabukasan, gulat na gulat ang mga magulang nila nang mapansing hindi sila umuwi. Nagpunta pa sila sa tabing dagat. Paulit-ulit na tinatawag ang mga anak. JP, mga anak, umuwi na kayo. Nag-aalala na kami. Mga anak, kung naririnig niyo kami, sumagot kayo. Ngunit wala ni anong tugon. Ang katahimikan ng dagat ang tanging gumuguhit sa gabi. Isang umaga, may sumigaw mula sa dalampasigan. Diyos ko, narito sila. Tumakbo ang mga tao, kasama ang kanilang mga magulang, at doon nila nakita ang nakalutang sa dagat ang magkapatid. Wala ng buhay, maputla, at ang mga matay nakadilat. Nakatitig sa langit na parabang nanlilisik ang mga mata. Ang mga magulang nila ay napahiyaw sa sobrang hagulhot. Mga anak ko, bakit kayo?
Sumpa nga. Sumpa na talaga ang islang to. Mula noon, mas lalong nagkubli sa takot ang mga tao. Wala nang naglalalabas sa gabi. Wala nang nag-iinuman. Ang sumpa ng isla ay unti-unti nang nilalamon ang lahat. Nang mabalitaan ko iyon, ay pasimple akong ngumiti. At ang panghuli, ikaw Birhel, humanda ka. Triple ang ipaparamdam sa iyo ng kapatid ko. Walang magiging masayang kriminal. Pagka-uwi ko ay nakita ko ang kapatid ko na nagsasasayaw at masayang masaya. Itim pa rin ang kanyang mga mata. Pero halata sa kanya na parang nakikiayon sa kanya ang mundo. Andrea, gusto kong malaman ang ginawa mo sa magkapatid. Tinignan niya ako ng sobrang lalim. Kuya, pinagbayad ko sila sa kasalanan nila sa akin. Sinundan ko sila sa bangka at doon ay nagpakita sa kanila. Ano? Takot na takot sila. Hindi pa nga ako gumagawa ng aksyon ay napatalo na sa takot si Jay kaya naman sinundan siya ng kapatid niya. Ngayon parehas silang nalunod. Natatawa at nanlilisik ang kanyang mga mata habang sinasabi iyon. Pinagplanuhan namin ang susunod naming hakbang para sa leader ng pagsasamantala sa kapatid ko. Inaya ko uminom si Birhel. Pinuntahan ko siya sa kanila. Gusto kong iparamdam sa kanya na nandito ako, nakikiramay sa mga kaibigan niyang namatay. Sigurado akong may hinala siya sa akin, Sir Gimbal. Pero hindi niya ako pwedeng pilitin. May kasalanan siya sa kapatid ko, kaya sumama siya sa akin. Habang naglalakad kami sa madilim na parte ng dagat, halata ang bigat sa kanyang mga balikat. Ang liwanag ng lampara sa kisame ay tila naglalaro sa mga anino sa paligid. At sa bawat hakbang namin, parang may malamig na hangin na dumadaan sa likod namin. Birhel, natatakot ka ba sa sinasabi nilang may sumpa raw sa ating isla? Parang hindi siya sumagot. Hindi na siya nakatingin sa akin, kundi kung saan-saan na lang. Malalim ang iniisip, parang may bumabalot sa isip niya. Ayos ka lang ba? Mukhang malalim ang iniisip mo, pare. Iniisip ko lang ang mga kaibigan ko. Matagal na kami magkakaibigan. Simula pa noong bata kami. At ewan ko ba, bakit sunod-sunod ang pagkawala nila? Natatakot ako na baka ako na ang susunod. Habang nagsasalita, mahigpit niyang niyayakap ang sarili. Iniiling-iling ang kanyang mga balikat. Halos nanginginig siya sa lamig at takot. Ayos ka lang ba? Oo, medyo sobrang bigat lang ng balikat ko, sabi niya. At doon ko nakita si Andrea na nakakapit sa kanyang balikat. Nakatingin sa akin habang may nakakatawang ngiti sa labi. Pero hindi maalis ang pangamba sa kanyang mga mata. Alam mo, noong namatay ang kapatid ko, ganyan na rin ako kalugmok. Siya na lang ang naiwan kong kapamilya. Sobrang hina niya, pero may mga taong mapagsamantala. Tinignan niya ako at dama ko ang panginginig sa upuan ng makaupo na kami at makahanap ng pwesto. Hinawakan ko ang baso at pinainom siya. Ayos ka lang ba? Tungga mo muna yan, pare. Habang umiinom siya, bigla akong lumingon sa kanya. Alam mo ba, hindi nagpakamatay ang kapatid ko. Kilala ko siya. Hindi niya yun magagawa. Alam mo bang may third eye ako? Nakakakita ka ng multo, pare. Halos pabulong ang kanyang tanong. Tumango ako. Oo, nakikita ko ang kapatid kong nakadagan sa'yo. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman namin pareho ang malamig na presensya sa paligid. Ang mga anino sa paligid ay parang gumagalaw, humuhuni sa hangin. Parang may mga matang nakatingin sa aming dalawa. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Birhel. Tumayo siya ng mabilis, humarap sa akin, at ang kanyang mga mata ay parang may apoy na sumisiklab sa dilim. Sigurado akong
Alam mo na ang ginawa namin. Lasing kami noon, Joban, kaya hindi namin alam na nagawa namin yun sa kapatid mo. Saka bigla ka na lang sumulpot sa mga kaibigan ko. At simula nang dumating ka, nagkagulo-gulo na ang lahat. Namatay sila sa hindi malamang dahilan. At magkakasunod pa. Alam kong may plano ka at hindi naman ako sasama sa iyo na hindi handa. Inilabas niya ang kutsilyo sa kanyang short. Ang tunog ng bakal ay parang kumikislap sa dilim. At naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa amin. Parang may mga kaluluwang nagmamasid. Hindi ko alam na mamamatay tao ka pala. Akala ko rapist ka lang. Mata sa mata sa kanya. Hindi ako kinakabahan, kahit bahagya. Hindi ako natatakot sa kapatid mo, kahit magpakita pa siya sa akin. Buong tapang niyang sagot. Sa isang iglap, tila may malamig na kamay na dumampi sa aking balikat. Nilingon ko, pero wala namang tao. Narinig ko ang isang pabulong na halakhak sa likod namin. Mabagal at mabangis. Parang sumasama sa bawat paghinga namin. Nararamdaman mo na, di ba? Ang baso namin ay parang nanlalagkit sa hangin. Habang ang mga anino ng kapatid ko ay unti-unting gumagalaw. Parang may mga matang sumusunod sa bawat galaw namin. Sa gabing iyon, hindi lang kaming dalawa ang naroroon. May mga matang nakatingin sa amin. May mga halakhak sa dilim. At bawat yapak namin ay parang may sumasabay sa amin. Naghihintay sa sunod na hakbang. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Tumayo ako at tumakbo. Hinabol ako ni Berhel na may hawak na kutsilyo. Tumakbo ako ng mabilis. Ramdam ko ang malamig na hangin na dumadampi sa balat ko. Halos parang may humahaplos na mga kamay sa likod ko. Kahit galit at may hinanakit ako sa nangyari sa kapatid ko. Alam kong kapag natapos ko ito, makakapagsimula na ako muli. Dumating ako at sinundan siya sa bakanting lote kung saan ginahasa ang kapatid ko. Puno ng matataas na damo. Ang dilim ay mas malalim dito. At sa bawat hakbang, naririnig ko ang mga halakhak at iyak na bumabalik mula sa nakaraan. Ang paligid ay parang buhay. Parang may mga matang nakamasid sa amin. Tumigil si Berhel. Ang mga mata niya ay naging malamig. Walang buhay. Parang sinaniba ng ibang puwersa. Umikot-ikot siya. Tumatawa ng mag-isa at sumisigaw ng walang dahilan. Tigilan mo ko! Tigilan mo ko! Sigaw niya ng paulit-ulit. Naririnig ang iyak at sigaw ng kapatid ko sa nakaraan. Mga tinig na nagmamakaawa at humihingi ng tulong. Nagsimula siyang sakta ng sarili. Inumpog ang ulo sa mga puno. Hinila ang sarili niya at tumatawa habang gumagalaw ng walang tigil. Kinuha niya muli ang kutsilyo at doon nagsimula ang pinakamadilim na bahagi. Dahan-dahan niyang sinaksak ang muka niya, ang mata, ang pisngi, hanggang sa unti-unting naging burado ang kanyang muka. Ang tunog ng metal na dumudungaw sa katahimikan ay nakakatakot, Sir Gimbal. Ang paligid ay tahimik, maliban sa malalim at malamig na boses ni Berhel na parabang sumasagi sa isip ko kahit wala na siya. Huminga ako ng malalim at ibinulong sa sarili ko. Tapos na. Panahon na para magsimula ulit ng panibagong buhay. Tumitig ako sa paligid. Walang tao. Walang ebidensya. Hindi ako natatakot dahil ang ginawa ko lang naman ay maghiganti. Pagka-uwi ko ay nakita ko si Berhel sa pintuan ko, Sir Gimbal. Duguan at walang muka. Ang lakad niya ay paika-ika. Panibago na namang hindi matahimik na kaluluwa ang nakita ko. Hinabol niya ako kung saan ako nagpupunta. Ang kapatid ko ay hindi ko na nakita. Siguro ay natahimik na ang kaluluwa niya. Ngayon naman, si Berhel ang nangungulit sa akin. Kinaumagahan, bali-balita na naman sa isla ang sunod-sunod na pagkamatay. Pinuntahan ko ang pamilya ni Berhel. Ikaw ang pumatay sa asawa ko! Umiiyak at nanginginig sa galit. Malinis ang konsensya ko, Sir Gimbal. Hindi ako pumatay.
ang ginawa ni Berhel ang nagdara sa sarili niyang kamatayan. Teka lang, maaga akong nakauwi noon kaya hindi ko alam na hahantong siya sa ganito. Baka may nakaaway siya o may ginawang mali. Pagpapaliwanag ko sa kanyang misis, sinubukan kong patahimikin ang sigaw at galit sa mukha niya. Sa likod ko, ramdam ko ang presensya ni Berhel. Parang may malamig na hangin na dumadaan at humahaplos sa aking balikat. Paglingon ko, wala siyang katawan. Pero ramdam ko ang galit sa kanya. Galit, takot, at kaluluwa na nagmamasid sa akin. Sunod-sunod pa rin ang pagsunod sa akin ni Berhel kahit wala siyang katawan. Kahit wala na siyang buhay. Ang kanyang halakak ay dumadampi pa rin sa hangin mula sa bawat sulok ng bahay. Ngunit hindi ako natatakot, Sir Gimbal. Alam kong wala na siyang kapangyarihan sa akin. Kahit ramdam ko ang presensya niya sa bawat hakbang ko. Dahil ayaw kong pagbayaran ng nagawa ko, karma nila yon, Sir Gimbal. Lumayas ako sa isla at hinanap ang tunay kong ama. Tinakasan ko ang lahat na nangyari sa isla. Sobrang dami na nangyari at kailangan ko rin ng makakausap. At dahil hindi ko na kayang dilhin mag-isa ang bigat ng lahat, bago ako umalis, nanalangin muna ako sa puntod ng nanay ko at sa kapatid ko. Nagtirik ako ng kandila at nagpaalam sa kanila. Nay, Andrea, aalis na ako. Salamat, Andrea, kasi ginabayan mo ako. Para sa inyo, hahanapin ko si tatay. Magsisimula ulit ako ng bagong buhay. At aalis ako sa islang ito. Ayaw ko mang umalis pero mas panatag ako na wala na ako rito. Sinusundan ako ni Berhel kahit sa panaginip ko. Ako naman ang kinukonsensya niya. Pero masaya na ako. Mas mabuti ng ganito kasi naipaghiganti kita, Andrea. Ramdam ko ang lamig na dumampi sa akin. Alam kong nakikinig at nasa kapayapaan ang kapatid ko, Sir Gimbal. Mula noon at hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin ang tatay ko. Nasa Maynila na ako. At kahit may nakikita pa rin akong multo, paminsan-minsan, nangungulit lang sila at harmless naman. Ngunit hindi natatapos ang presensya ni Berhel. Sa bawat gabi, naririnig ko ang yabag niya sa kwarto ko. Nakikita ko siya sa mga salamin, nakatingin sa akin, na parang may galit na hindi mapawi. Paminsan-minsan, ang lamig ng hangin ay biglang bumabalot sa akin at may naririnig akong pabulong. Hindi mo patapos ang utang mo. Yung mga bulong na yon, minsan sa dilim ng gabi, nakikita ko ang anino niya sa gilid ng pinto. Kumikilos, umaagos sa kwarto ang kanyang halakhak ay napakabagal at malamig. Tumutugtog sa utak ko, parang paalala ng nakaraan. Kahit gaano ko pa man pilitin, hindi ko maiwasan ang pakiramdam na sinusubaybayan ako sa bawat takbang ko sa apartment, sa bawat lakad ko sa kalsada, at sa bawat sandali ng katahimikan. Sa opisina, minsan nakikita ko siya sa mga salamin sa hallway, nakatingin, ngumingisi. Sa tren, may anino na parang sinusundan ang bawat paggalaw ko. Sa telepono, may naririnig akong mga bulong, parang nagmumula sa kanya, malamig at mapanghamon. Ang multo ng kapatid ko at ang ibang kaluluwa na dumaan sa buhay ko ay nakakatulong at nagbabantay. Ngunit ang presensya ni Berhel ay nananatiling isang malamig na anino sa likod ng aking isip. Para bang ang isla ay dinala ko sa Maynila. Ang dilim, ang halakhak, ang lamig, lahat ay kasama ko kahit malayo na ako. Hanggang ngayon, Sir Gimbal, kahit may bagong buhay na ako, hindi ako makatulog ng mapayapa. Ang alaala niya ay parang hangin sa gabi. Hindi mo nakikita, pero ramdam mo sa bawat paghinga mo. Sa bawat oras ng katahimikan, naririnig ko pa rin ang paalala ng nakaraan. Hindi mo pa tapos ang utang mo. At bago po matapos ang video natin ngayon, nais kong i-shoutout si Samantha Garcia.
si Gemstone Toneclaro, si Ami, si Samantha Garcia, at si Mia May, si Sheila, at sa silent listener natin na si Lodlod. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po sa ating lahat at sana po ay maging mapayapa tayo sa araw-araw. At dito na po nagtatapos ang video natin sa ngayon. At sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe na po kayo at huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video.